At dahil nga sa hindi pa umaalis si Bagyong Enteng, kabisote. Ewan ko ba sa kanya, akala ko kung dadaan lang eh. Magsistay pa pala. Ayan oh, hanggang ngayon di pa tumitila ang ulan. Hay, sana lahat kayang magstay. Kundi lang ako busy, jujuwain ko na tong Enteng na to eh. O bakit? At least kaya niyang magstay ng matagal. Hindi gaya ng iba dyan. Dadaan lang sa buhay mo saglit, aalis din agad. So, at dahil nga sa parang nai-inlove na nga talaga ako kay Enteng. Paghahandaan ko na lang siya ng isang pagkaing nababagay sa kanyang malamig na panahon. So, pagising ko galing siesta, ayan, naglaga kami ng tuwalya. Hindi ko nga lang alam kung anong brand yan. Basta malambot siya. Tsaka isaw nung bakang pinabili ko. Binawasan ko lang yung bituka niya. Mag-regenerate naman daw kasi. Charot. Saka ayan, ginisa na namin agad kasama ng bawang, sibuyas at luya. Sunod naman na yung bigas na binabad for 1 year. Haluing maigi habang ginigisang mabuti para mas lumabas yung lasa ng mga ginamit nating requirements. Mabilisan lang ito, di ko na masyadong ipapakita yung detalye. Lagyan ng tubig at takpan kasama na yung bibig ng chismosa mong kaibigan. Minamadali ko kasing matapos, baka biglang umalis si Enteng, di na niya ito maabutan. Masasayang lang tong hinanda ko para sa kanya ba? Habang inaantay kong kumulo, nagbalat at naghiwa na ako ng bawang. Nagaling Bawang La Union. Dinouble check ko baka sumabo yung kaserola. Ginisa ko na ang bawang from Bawang La Union. Kapag umabot na siya sa golden era ni Ramon Magsaysay, hanguin na para hindi pumaet. Dinouble check ko ulit, malapit na ito. Nagpabili ako sa talang ng tokwa sa kapatid ko, kina Patrick at Giselle na tindahan. Buti na lang at meron, akala ko kasi wala na silang tokwa. Ipapasara ko na lang sana yung tindahan nila. Charot. Pinirito sa kumukulong mantika. Habang pinipirito, iniwanan ko muna, hinayaan ko, at bahala na siya kung masunog man ito. Charot, pinasuyo ko sa hipag ko. Kasi kukuha ako ng bunga ng kalamansi dito sa kapitbahay namin, kina tito ko, or Uncle Ali to be specific. Ang dami kasing bunga nitong kalamonding nila, hindi tumitigil sa pagbunga 24/7 for 3 consecutive years. As in, sa maniwala man kayo at sa hindi. Kaya never na po kami bumibili ng kalamansi for the past 3 years of our lives here in Pangasinan. Pero kinabahan ako kasi ngayon na naibano ko na siya na hindi tumitigil mamunga, baka ngayon na ang last niya. Wag naman sana. So okay na to, sapat na yan. Hindi ko na masyadong dinamihan kasi bawal mamitas ng prutas tuwing hapon. Mamamatay daw yung puno, sabi nila. Tapos ko na prituhin yung tokwa. Kaya ngayon ay naghiwa naman na ako ng onion leaves. Pang garnish ba? Ayan lahat ng pang garnish natin. Tokwa, tinustang bawang, spring onion, kalamansi, at may nilagang itlog pa yan. Di ko na binidyohan. Madali lang naman kasi maglaga ng itlog. Alangan ituro ko pa sa inyo. Tapos okay na yan, luto na. Ganun lang kabilis. Bakit? Nagutom na ako eh. Kaya ayan, nag-aklo na ako agad ng kakainin ko. Yung pampalasang nilagay dyan sa lugaw ay asin, paminta, at seasoning. Pwedeng betchin, pwedeng magic sarap, pwedeng nor cubes. Huwag nyo masyadong alatan kasi mas masarap kapag ikaw mismo naglalagay direct ng mga pampalasa niya habang kinakain mo na. Ganun yun. Ngayon, ilalagay na natin yung mga varnish. Garnish. Ano ba yung garnish na yan? Pagmasdan nyo na lang, alangan banggitin ko pa isa-isa yung mga pinaglalagay ko dyan. Kanina ko pa nga pinagsasabi yung mga yan eh. Nagtabi pala ako ng tuwala ng baka tapos hiniwa-hiwa ko. Yun yung nilagay ko dun sa may gilid oh. At ayan na po ang ating finished product. Diba? Itsura pa lang ang sarap na. Kung mayroong Diwata Pares Overload, kung Diwata kasi siya, ako naman ay isang Impacta. Diba? Kaya papangalanan natin itong Impacta Lugaw Overload. Na may langaw. So, dadalhin ko na po ito sa labas para alukin si Enteng. Kasi andyan pa siya, di po umaalis. Ayan o, maulan-ulan pa. Enteng, sana magustuhan mo ito. Pagkakain mo, umalis ka na ha. Ngayon, tikman na natin. Nakakatakam. Amoy pa lang, ang sarap na. Nakakapaso pala ito. Buti na lang ang lugaw, hindi siya parang isang pag-ibig. Kaya kapag napasok ka, pwede mo pang iluwa. Mas masarap siya kapag pinigaan ng kalamansi, guys. Pero mas masarap kapag nilagyan ng patis. Tara, kain tayo. Nakakain na ako ngayon ng maayos kasi wala masyadong dumadaan sa kalsada namin. Maulan kasi. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Ang sarap matulog nito matapos mabusog sa lugaw. Lalo't ang lamig ng panahon. May we all rest in peace. Yun lang.